masasabi ko na ang people power, hindi na o-organisa yan. Hindi na o-organisa. Yan ay nanggagaling sa sentimento ng sambayanan. Kapag nabuo na yung tinatawag nating national sentiment, walang makapipigil dyan. Noong panahon na yon, talagang sumobra na. Lalo pa pinatay si Senator Aquino. Ninoy. Kitang-kita sa, imagine, ang ginawa ng pamilya ni Ninoy, hindi pinapunasan ng mukha. Kung ano yung bagsak niya sa tarmac, binaril siya, yun ang niligay sa kabaho. Kaya lahat ng taon ako, pila doon, kilometro. Lahat tinitingnan ng bangkay na nangyari kay Ninoy. Yun, trigger yun. Trigger yun sa pag-aalsa ng taong bayan. Kaya ang people power, iba't iba ang sentiment na pinagalingan. Pero nagkakaroon ng sentiment na siguro sabi nila, tama na, itigil na ang diktadura. Ang masasabi ko lang, ang nagtitrigger talaga ng manifestation, wala sa plano. Secretary, napaka-interesting pong pag-usapan natin ngayong umaga. Ito nga nangyayaring rally, anti-corruption rally ng mga kababayan natin dito sa Quirino Grandstand at maging dyan po sa EDSA People Power Monument. At alam namin na kayo po noon ay isa sa mga nag-organize ng isang ganito rin ng mga rally laban po sa administrasyon ng Marcos Sr. Po, pwede ho ba ninyo kaming kwentuhan tungkol po doon sa nangyari noon at ngayon parang halos magkatulad Parang history repeats itself. Kasi baka naman inaalala ng ating Pangulo yung mga natutuhan niya sa kanyang ama. Tukol kung kasi yung sitwasyon ngayon, very important yung mga magiging move niya. Kasi mukhang lumalakas talaga ang pagtawag sa people power. No? Baka, as you said, history will repeat itself. No? Nung araw naman, alam mo, yung people power nung nakaraan, hindi naman madaling naging reality yan Yes. It took decades of work. Dekadang away yan. Kasi nagsimula yan nung kasi yung mag-ending na yung term ni former President, si Marcos Sr. Marcos Sr. Dati 4 years pa, no? Ending na ng kanyang term. Opo. At talaga he has become very unpopular. At saka dumadami na yung accusation of corruption. Kaya ang ginawa niya, nag-invento siya ng dahilan para mag-declare ng martial law. Sinabi niya na merong malubhang communist threat sa Pilipinas. Totoo namang may communist threat. Pero nung panahon na yun, nagsisimula pa lamang. Nagsisimula pa lamang magbuo ng bagong New People's Army si Joma Sison. Kaya nga napaaway pa nga siya doon sa Old Communist Party. Kasi para bang inago ni Joma Sison yung communism sa Pilipinas. Siya na ang namuno, nag-organize siya. Yun lang ang simula. Simula pa lang yun. Palagay ko, madali sanang mabibigyan ang lunas yun. Ang diferensya, parang si Marcos Sr., tumulong pa siya para lumakas yun Kasi kailangan niya ng excuse para sa martial law. Para ang layunin, ma-extend yung term niya. Siyempre. Para siya kaya nag-declare siya ng martial law that time. Nag-declare siya ng martial law. At eventually, magaling talaga yung si Marcos Sr. na i-convert niya yung martial law into his own dictatorship. Naging diktador si Marcos sa Pilipinas and for a very long time. Kaya doon nagsimula ang mas malabhang plunder ng ating kayamanan ng araw. No? Ngayon naman, yun, hindi palagay ko mga kabataan natin, hindi nila nauunawaan kung gaano kahigpit ang diktadura. Mag-meeting lang ang 5 tao, arestado na. Grabe. Ganon yun. Kaya hirap na hirap. Kaya kung yung mga natatanda ko na ilan sa mga nagsisikap na maging opposition, katulad nila Jovi Salonga, na naging Senate President natin, gumawa lang ng isang papel at maikalat lang. Parang kabayanihan na yun kasi napakahirap pag nahuli ka ng ganyan. Hindi lang kulong, torture pa. Grabe. Hindi ibang-iba ang actuation ng ating armed forces at police nung araw. Ngayon nga, sa panahon
ni Cory Aquino, isa sa priority ng people power Yun. government ay kung paano ibabalik ang pagmamahal at tiwala ng sambayanan sa armed forces. Kasi armed forces natin yan. Yes. Ginawa silang tool ng dictatorship Kaya sirang-sira ang pangalan ng armed forces right after people power. At ang naging desisyon ni President Cory Aquino doon, hindi po pwede ang armed forces natin galit ang taong bayan. Kasi lalo na, tinulungan pa ng komunista. Ang pinalalabas na komunista noong panahon na yun, ang ating armed forces, mercenary army. Bayaran lang yan. Utusan ng tao dapat. Kaya yun, inayos natin ang matagal-tagal yun. Kaya muling na ibalik ang pagtitiwala at pagmamahal ng armed forces sa armed forces ng ating taong bayan. Opo. Isa yan sa major achievement ni President Cory Aquino. Pero, Secretary, that time na nagkaroon po kayo ng parang rally o people power during that time, karamihan ba yun mga Pilipino o mga komunista? Kasi madalas narinig natin, halos daw mga komunista yung sumama noon sa pagpapatalsik kay Marcos Sr. Dalawang grupo ang masama ang loob doon Una, yung mga komunista. Kasi ang tingin nila, sila dapat ang makinabang sa pagpapalit ng gobyerno o pagpapatalsik sa diktadura. Kasi malakas sila Malakas sila. Ang dami nila. Imagine yung kanila kilusang Mayo 1, KMU. Pronta communist yan. Pag nagmarcha sa karsada, nakakatakot. Kasi daan-daan libo sila. Marami talagang miyembro ang napasama sa komunista. Mga tao na hindi naman talaga mga komunista, pero naniniwala sa pagpapatalsik ng diktadura. Malakas sila. Tapos naman, ang tropa ng mga, yung nagkudita. Sabi kami ang nagkudita, tapos hindi kami napunta sa gobyerno, bakit si Cory Aquino? Mga ganyan ang usapan nung araw. Pero, masasabi ko na ang people power, hindi na o-organisa yan. Hindi na o-organisa. Yan ay nanggagaling sa sentimento ng sambayanan. Kapag nabuo na yung tinatawag nating national sentiment, walang makapipigil dyan. Nung panahon na yon, talagang sumobra na. Lalo pa pinatay si Senator Aquino. Ninoy. Kitang-kita imagine, ang ginawa ng pamilya ni Ninoy, hindi pinapunasan ng mukha. Kung ano yung bagsak niya sa tarmac, binaril siya, yun ang niligay sa kabaho. Kaya lahat ng taon ako, pila doon, kilometro. Lahat tinitingnan ng bangkay na nangyari kay Ninoy. Yun, trigger yun. Trigger yun sa pag-aalsa ng taong bayan. Kaya, ang people power, iba't iba ang sentiment na pinagalingan. Pero nagkakaroon ng sentiment na siguro sabi nila, tama na. Itigil na ang diktadura. Ang masasabi ko lang, ang nagtitrigger talaga ng manifestation, wala sa plano. Kasi, sino ba naman ang mag-aakala na bigla na lang na sabi aarestuhin si Ramos at saka si Duterte, at saka si Enrile. Kaya nagtago sila sa kampo Ang nangyari naman, nung makita ni Cardinal Sin na maaaring patayin yung dalawa, nagtawag si Cardinal. Si Cardinal sila nagtawag. Ang tawag hindi people power, Protection na natin si Secretary Enrile at saka si General Ramos doon sa kampo. Protection na natin ang ating mga kasi may sumasama na mga sundalo. Anong laban ng mga sundalo doon? Tinawag ni Cardinal Sin para proteksyonan yun. Hindi lang proteksyonan na nangyari. Dumagsana. Kung saan-saang probinsya na malapit sa Maynila, nagpuntahan na sa Pilipinas. Yun ang simula ng people power. Ngayon, sinasabi ni Senator Honasan, totoo, nabalitaan ko lang na yung pinakitang arrest order kay General Ramos ay fake. Ginawa lang daw nila yon. Ay naniwala kaya ikaw ang mga istorya doon.